sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iniuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko ay matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa wala akong inasahang mag-iingat sa sarili kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ating pagnilayan ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Sa unang pagbasa, sinabi ng Panginoon kay Jeremias, magpakatatag ka, huwag kang matatakot sa kanila.
Alam ng Diyos na hindi magiging madali ang misyon ni Jeremias. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. At ganito rin ang naging buhay ni Juan Bautista. Hindi siya natakot sabihin ang katotohanan kahit alam niyang maaaring magalit sa kanya ang mga makikinig. Sa ating ebanghelyo, sinabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Hindi ito sinabi ni Juan upang ipahiya si Herodes. Sinabi niya ito dahil alam niyang mali ang ginagawa nito at nais niyang ituwid ang kanyang buhay. Pero minsan, ang katotohanan ay hindi madaling tanggapin. Kapag may nagsabi sa atin na may mali tayong ginagawa, kadalasan ang unang reaksyon natin ay hindi naman. O kaya, bakit ako ang pinupuna mo? At minsan, sa halip na pag-isipan ng sinasabi sa atin, ibinabalik pa natin ang puna. Bakit ako makikinig sa iyo? Ikaw nga, marami ka ring maling ginagawa. Ganon ang nangyari kay Herodias. Sa halip na pag-isipan ang sinabi ni Juan, nagalit siya. Nagkimkim siya ng sama ng loob hanggang sa dumating ang pagkakataong ipapatay si Juan. Minsan ganon din tayo. Kapag hindi natin gusto ang mensahe, inuusig natin ang messenger. Anong punto para sa atin ngayon? Mahirap tanggapin ang pagtutuwid, pero maaaring ang taong nagtutuwid sa atin ay ginagamit ng Diyos upang ibalik tayo sa tamang landas. May isang empleyado na minsang tinawag ng kanyang supervisor dahil napansin nitong madalas siyang magkamali sa kanyang trabaho. Sa unang pagkakataon, nagalit siya. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, ayoko na sa boss natin. Lagi na lang akong pinupuna. Pero may isang katrabahong nagsabi sa kanya, alam mo, baka hindi kanya pinupuna dahil ayaw niya sa iyo. Baka kaya kanya kinakausap ay dahil gusto niyang maging maayos ang trabaho mo. Subukan mong pakinggan muna kung may katotohanan sa sinasabi niya. Kaya na dahil doon, napaisip siya. Nang sumunod na araw, sa halip na ipagtanggol agad ang kanyang sarili, tinanong niya ang kanyang supervisor, Sir, ano po ba talaga ang kailangan kong baguhin? At doon niya nakita na may mga pagkukulang nga siya na hindi niya napapansin. Tinanggap niya yung correction, nagbago at makalipas ng ilang buwan, mas naging mahusay siya sa kanyang trabaho. Mga minamahal na kapatid, minsan, kailangan lamang nating ibaba ang ating pride para makita ang katotohanan. Hindi ibig sabihin na lahat ng kritisismo ay tama. Alam natin na may mga puna na hindi rin makatarungan, masasakit at galing sa maling intensyon. Ngunit kahit sa ganoong pagkakataon, maaari pa rin nating itanong kung may bahagi ba rito na maaari nating matutunan. Dahil ang correction, kapag tinanggap ng may kababaang loob, ay maaaring maging instrumento ng paglago. Si Juan Bautista ay hindi tumigil sa pagsasabi ng katotohanan dahil lamang sa posibilidad na siya ay tanggihan. At sa huli, ang kanyang katapatan ay naging saksi sa kanyang kabanalan. Hindi niya pinatay ang kanyang konsyensya para lamang mapanatili ang kanyang sariling seguridad. Kaya kapag may taong nagmamahal sa atin at naglalakas loob na sabihin, uy, may mali sa ginagawa mo, huwag nating patayin ang messenger sa ating isip, sa ating mga salita o sa ating galit. Baka hindi niya tayo hinahatulan, baka inililigtas niya tayo. At baka ginagamit din siya ng Diyos upang gisingin tayo sa isang bagay na matagal na nating ayaw makita. At kung minsan, ang pinakamagandang tugon ay hindi agad, oy, mali ka, kundi pag-iisipan ko muna ang sinabi mo, baka may kailangan akong baguhin. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, paano ko pinapakita ang aking pagiging bukas at pagpapahalaga sa mga taong naglalakas loob na ituro sa akin ang mga bagay na kailangan ko pang baguhin at pagbutihin?